Nasa kusina. Nasa kusina na. Nasa kusina yung cobra. Tara, tignan natin. Pinagbalatan. Medyo malaki na to. Ito. Dito pala. Ito. Yan ang sinasabi ko. Kaya nagkalat ang cobra dito. Isang mapagpalang araw mga kaibigan at sa mga kababayan natin Bicolana dyan. Diyos Marhainal daw po sa Indogabos. Yan. Ang rescue po natin ngayon mga kaibigan ay dito lang po sa aming barangay. At may nakita raw po na cobra na pumasok doon sa bakuran nila mismo. So pupunta natin yan. Kasama natin si Suma. Ayan. Yo guys, Masasabi mo? subscribe mo yung aking YouTube channel, Suma Cobra. Ayan. Subscribe po natin mga kaibigan para po sa kanyang pag-angat. Tulungan din po natin kasi si Suma ay marunong na rin mag-rescue o manghuli ng mga mapanganib na cobra. So kasama rin natin si Tol Cobra, si Papa Cobra King. Tara, let's go. Yan guys, papunta na po tayo dun sa rescue natin. Kasama natin si Eloy at si Tol Cobra kasi Suma. So tara, punta na natin. Suma, tara na. Tatrip sana ako. Ayan guys, shout out sila tropa oh. So hindi na po tayo mag-helmet dahil malapit lang naman yung ating rescue. Dito lang din sa barangay namin. Ayan, Suma. Wala pa. Yung daw ko, apa, nakakingit din eh. Diyan? Yung nahuli. Nakakingit doon. Wala. Sa kusina. Nasa kusina na. Nasa kusina yung cobra. Tara, tignan natin. Sir Wel, tignan mo. Kaya, mga puno ng sarili at sisilaban. Oh. Kapapong yung ayun, kapapapot na eh. Oh, tingnan natin yung kusina. Nakaulit sa inyo. So yun guys, titignan natin yung sinasabi ni nanay. Yung Bisaya. Ayan, dun daw. Malinis naman eh. Ay, sisilaban ko mga puno ng sarili. Akin lumilinis. So yun, titignan natin yung nakita ni Inay Meli dito. Ano, hindi ba gagawin? Diyan po. Nakasingit. Dito nakasingit. Bako may tutumpa. Pumasok dyan. So yun guys, nakita natin pinagbalatan. Medyo malaki na to. Ipon dito. Nanay Meli, dito ka na lang. Yun guys, Anong ginagawa mo? pinagbalatan. Hey Meli, may pinagbalatan dito. Ilayo mo si... So itong cobra. Ilayo mo si Nanay Meli, baka mamaya taking ka puso.
Ako, ang laki. Laki. Ibutos. Bahay na doon sa inyong mga gilit-gilit dyan. Sa bahay. Yung bulok na silang puno na sa akin. Ay, kasama nung mahuli kahapon. Ano? Wala po sila. So, wala dito guys. Tignan natin kung nandun sa may loob na yan. Wala akong sakit sa puso. Ito na yung pinagbalatan. Ay, laki yung tagayayan na. Parang Ma! Parang bago pa na kasi ano, Sali, papampa mo natin, Sali. malansa pa. Oo. Malansa pa, bago pa. Bago pa. Pamoy mo ang atsal. Sali, umain mo. Ayoko. Mamay, baka wala sa akin. Kinalaban ko nga eh. Yung asawa po ng barangay Tanod lang dito. Asawa nito si Boss Lindo. Shout out mo si Boss Lindo. Na, yan ang pan mo. Hindi ako mahilig din dyan. Jowa ni ano. Ano masasabi mo kay Boss Lindo? O bawat rescue niya. Pwede mo kami doon. Kaso doon eh. Masasabi mo aso. Ito, kayo Will. Hindi naman yata. Hindi mo nakakit. Silipin mo nga. Silipin mo sama. Yung aso dito. Sali, maghanap ka rin. Mas pwede naman, naghahanap eh. Toy, nakita na ako. Walay dilaw yung buhok. Ito, kapi. Flashlight ka, no? Kay Destiny, dito lang daw nakita. Kay Dennis. Sa Dito. Butas doon. Hop! Puro sa ako. Meloy! Meli, kailan mo nakita? Kahapon. Kahapon lang? Tira. Suma. Ito. Aray ko. Uy, ulo mo. Ito. Dito pala. Ito. Ayun, no? Nakasuksok. Nanay Meli! Layo mo si Nanay Meli. Ito, nakita na. Ay, guys. Dito. Wala nagtago sa sulok. So, ito yung sinasabi ni Nay Meli. Yan ang sinasabi ko. Asan yung mga, ayun o, pakita mo doon sa mga ano, bunkers. Bawal kasi pakita kay Nanay Meli. Gawa nung may side sa Bulabog. puso. Kasi may ginagawa doon ano. Laki. Laki. Bossing! Ito na, nakita na. Sobra. Ingat sino na. Kasi suma nandun saan? Yung background natin itong mga tao para baka sabihin tayo lang dito eh. Tayo lang. Oh, nalalabanan ni Kuya. Oh. Will! Pakita mo nga dito. Ano sanay ka, Clip? Aray, para mabidyohan nila. Kunin na natin guys kasi baka makakagat Kuya, pa. gusto nila mabidyohan. Gusto ng videohan oh. Videohan nyo guys. May Para galing yan dyan, Kuya. Nahukay nyo. para aware tayo sa itsura ng cobra. Ayan. Hindi. Oh, baka may mga... Ano nila, i-YouTube nila. Sa helmet nyo. So isa sa dahilan guys kaya nabubulabog yung ating ano. Dahil sa kanila. Baka may makita kayo ha. Pag ginawang kalsada pero kailangan natin yan eh. Para mapadali yung ating transport. Sama kayo sa build. Tapang. Matago sa bota yan. Kasama yan sa build. Kaya ako nagkalat ang cobra dito sa Santa Maria dahil po sa kanila. Joke lang. Baka may si shoutout. Daming mag-comment dyan, boss. Aabot niya ng 1 million. Sige na. Tingnan natin.
Ninenervous na si Namili. May number yan? Ibang kulay, oh. Sige, okay lang. I-video lang ako. Ingat ha, paghawak. Kachaman! Sa totoo lang guys, kaya ang daming cobra dito. Dahil sa kanila. Hindi sa kanila, dahil dyan sa kalsadang ginagawa. Pero okay lang yun. Kasama yun sa buhay. Parang si Dr. Nelson, no? Ayan mga kaibigan nating mga shoutout sa mga kaibigan natin. Oh, shout out sa ano. Outshout. Mamay lang yun, why? Kabataan dyan. Doon, huwag mong kalimutan magkuhan. Magpadala. Out! Bukas tanggal na kayo lahat. Kasama ko. Galingan. Shoutout sa mga kabataan dyan. Ano ulam? Bulacan. Ayan, baka may gusto ka pang i-shoutout. Taga Bulacan. Mga taga Bulacan pala sila, sir. Huwag kalimutan, may sticker kami ha. Oh, yan. Binigay yan. Oh, yan. Mga anak-anak nyo, yung mga Taga Bulacan ba kayo? Dagdagan natin ng sticker. Dito sa... Sige sir. Lalo na sa amin, taga Mindanao. Ay, hindi nga pala sa akin. Ubus yan. Just 1,000 pesos. Oh, Ay, salamat. Dahil kay Tol Cobra. Ayan guys. Pero gusto. Bibigay ko sa Salamat. Ayan nyo, pag nakita ko kayo sa Mindanao, tapos may sticker kayo, may ano, isa ulit kayong sticker. sticker ulit. Dito tayo sa ano, kabila. Nanay! Ulit suma, di ko nakunan. Namili! Namili! Babay na, babay na. Bash ka dyan, Lord. So yun guys, dito na matatapos yung ating pag-rescue kay nanay. So syempre dahil hindi niya pinatay yung cobra at agaran niya tinawag sa amin, bibigyan natin si nanay ng pangkape. Nay, tanggapin niyo tong pangkape. Asawa. Ayan, nagpapasalamat si Nanay Meli sa atin dahil mabilis yung ating pag-responde dito. Nanay Meli, may number to, tawagan Ayun. mo kapag may dragon ulit ha. Baka mamay medyo iparala ko bro. May sa ano kasi nanay, may ano. May phobia na sa cobra. Kaya kahit picture ng cobra natatakot siya. Sige, isa lang pala si nanay sa akin. Hindi, napunta yung ano niya, pamangkin. Nagtatrabaho lang. Nay, gusto mo na kasama atin? Oy, ano, Suma, video mo. Ito po yung number. Loko-loko kasi ito. Ikaw suma. Tara. Siya yung may bahay ni Dindo, pinakilala niyo sana. Oo nga, pinakilala ko Ito po yung may bahay ni Dindo. Dindong Bayawak, ayan. At saka Sabi yun. mo kay Kuya Dindo, sa araw-araw niyang pag-rescue. Baby, oh. Ingat daddy. Let's go, let's go. Mga kaibigan, mag-snake awareness po tayo sa mga barangay. Mag-share ng konting knowledge. Kasi dito po sa lugar na to, maraming kamandag. So mga kaibigan, magandang araw po mga kaibigan. Magandang po sa lahat. Nagpapakilala po ako at ng grupo ko. Ako po ay si Cobra King po. Member po ako ng Cobra Team ng Calabarzon. At isa rin akong kawani ng Wildlife Enforcer Officer ng DNR. Yan. Nandito po tayo ngayon para mag-share ako ng knowledge at awareness. Kasi po, yung lugar ninyo, yung mga nagkakalat na ahas. So, yan po mga ka-team ko. Yung iba po, nandun naghahanap pa. So, wala tayong projector para ipakilala ko sana sa inyo yung venomous at non-venomous. Ibig sabihin yung may kamandag at walang kamandag. So, explain ko na lang po sa inyo. Una, bakit ba pinapasok ng bahay, ng cobra, ang bahay? Kasi yun ang pinaka-delikado, marami na kaming na-rescuehan. Kami po ay mga rescuer.
ibig sabihin rescue yan. Ang mission namin ay sa pagitan ng hayop at tao. Iniiwasan namin na magkaroon ng misencounter yung hayop, mga hayop, hindi lang ahas, mga hayop at tao. Kinukuha namin yung hayop, inire-relocate namin sa tamang lugar nila. Ayan po. So una, paano ba maiiwasan natin? Meron daw ng GoPro ni ni Bel. Paano ba maiiwasan natin yung pagpasok Tinglay. ng mga ahas sa loob ng bahay? Loy. Mga kaibigan, yung mga ahas, hindi papasok sa loob ng bahay nyo kung wala siyang intensyon. Buksan ko na. Ano ba intensyon niya? Una, yung mga ahas kasi, ang intensyon lang niyan, kumain. Ngayon, uminom ng tubig na malinis. Kasi, ano rin sila gusto nila tubig na ininom nila malinis. Ngayon, halimbawa yung bahay ninyo, maraming daga, yung aroma o yung amoy ng mga daga, nakaka-attract sa mga ahas. At dahil nakatira kayo sa habitat o dating tirahan ng mga snake na tinubuhan ng bahay, kailangan tayong mag-adjust, hindi sila. Kasi tayo yung mas nakakaalam ng dapat gawin. Kaya yun, ang gusto lang nila kumain, mabuhay, gano'n. So, ano ang dapat natin gawin? Una, kailangan na maging malinis tayo sa kapaligiran natin. Yung mga hindi natin kailangang gamit, tanggalin na natin. Huwag tayong mag-iimbak ng mga gamit. Lalong-lalo na sa tabi ng bahay natin, mga kahoy na bulok, mga yung dagmang ang tawag doon, ewan ko ano sa pronunciation dito. Pangalawa, yung mga alaga nating manok, ilalayo natin sa bahay natin. Hanggang maaari meron silang isang lugar na manukan nyo talaga. Kasi pag idinikit nyo sa bahay nyo yan, yung amoy ng manok, amoy ng sisiw, amoy ng itlog, attracted din dyan yung mga cobra. Magkakadikit kayo ng cobra. May mga insidente na kumukuha lang ng itlog ng manok nakagat sa kamay. Ano pa? Lagi tayo mag-spray ng insecticide. Bakit? Para hindi tayo pasukin ng kung ano-ano, dengue, mga kung ano-ano. Kailangan meron tayo laging insecticide sa bahay. Yung mga sulok, tirahin natin para yung mga daga, hindi pumasok. Tapos, yung mga pinto natin, kailangan selyado ang ilalim. Huwag awang. Kasi maaaring dumaan doon yung hindi natin gustong bisita. Yan. Yun ang mga preventive measure. Tapos, yung downspout ng gripo natin, dapat may mga screen. Kasi may mga posibilidad na yung downspout, siyempre may mga kanin-kanin sa loob ng tubo, papasok yung daga, kasunod nun yung ahas na. Sira yung tubo mo, nakapasok na sa loob ng bahay yung daga, kasunod yung predator niya, yung ahas. Hindi nagkaroon ka rin ng ahas sa loob ng bahay. Kailangan sisik nyo rin yun. Kasi yung mga ganong story, may namatay na. Kaya iwasan natin. Iinom lang ng tubig yun, biglang may lumabas dun sa ilalim ng gripo niya, kaya agad siya patay. Huwag na sana maulit. So yun na, una kalinisan, pangalawa yung mga pamamaraan, yung mga alagang hayop, ilalayo lang sa bahay. Yung pangatlo, yung mga halaman. Dapat walang dumidikit na halaman sa mga pader nyo. Bakit? Bakit? Kasi pwedeng gapangan ng ahas, papasok sa bahay nyo. Minsan yung mga bintana ng CR natin, may mga nakadikit sa likod na halaman. Pumasok yung ahas, naamoy yung tubig na malinis sa bowl. Dumiretso, pag ihi mo, may ahas sa bowl mo, hindi mo nakita. Bam. Sorry, sa pulang lato-lato ni Manoy. Kaya na, hindi, kapalalan tayo ng ito. So yun na, yung preventive measure. Kalinisan at saka yung mga ganung kailangan natin ng konting improvement. Ngayon, dito tayo sa part na paano kung pag kami na-encounter tayong ahas? Tama-tama, may mga bata, makinig kayo dahil kayo malilikot. Mga bata muna. Mga bata, pag may nakita kayong ahas, patay man o buhay, layuan nyo. Layuan nyo. Dahil merong mga pagkakataon yung tinatawag na pretending din.
Yung mga ahas kasi, sensitive sa vibration. Ngayon, pagka alam nilang hindi na sila pwedeng gumalaw dahil makikita sila, nagpapatay-patayan. Oo, hihinto yan. O kaya nagsasunbasking sila, nagpapaaraw, nakahinto yan. Pero oras na pinanti mo o naapakan mo o nahawakan mo, makagaling ka. Mga bata, narinig niyo ako ha, pag may mga ahas, layuan, isumbong sa magulang. So ngayon, eto na. Paano sir pag may nakagat ng ahas? Ano ang gagawin? Ito na, pinaka-importante yung part. Dapat huwag yung ito kasi ganito yan. Sa'yo po natin. Ayun pa isa. Yan na po. Ayun pa isa rito. Nagkakaroon po hindi yan isa pa. Dinis, kinakawa. Kasi mga kaibigan, alam ninyo, yung venom o kamandag ng ahas, yung neurotoxin. Yung cobra, ang ibig sabihin ng neurotoxin, una niyang aatakihin yung utak mo bago niya tirahin yung puso mo. So ang mangyayari, lahat ng sintomas ng na-stroke, parang gano'n ang mangyayari sa'yo. Kasi utak. Pamimigat yung pilik mata mo, aantokin ka, mabubulol ka, hanggang mapaparalyze yung buong katawan mo, hanggang sa yun. Pagdating ng hapon, magliliwanag ang bahay niyo. Okay. Saan ba yung wala na upuan? Hindi na ako. Huwag na huwag yung dadalhin Oo, kailangan. kung saan yung nakagat ng cobra. Kasi once na nakagat na ng ahas o ng cobra, dapat doon talaga sa nakakalunas. Saan yun? Sa merong anti-venom vaccine. Paano mo malalaman kung merong anti-venom vaccine sa bayan nyo? Aba, kailangan. Alam ng barangay yun. Hindi kung kailan may nakagat na, saka pa tayo magtatanong sa mga ospital, ang daming ospital. Dapat po, nakikiusap ako na yung barangay po, dapat alam nila kung saan ang dadalhin yung nakagat ng cobra. Para, may ambulansya po ang barangay eh. Opo. Diretso doon. Meron po ngayong isang hospital dito na may 10 meron po ang islagas na sa Bates. Yun, mga ganon. Kasi useless yung ambulansya mo Kung hindi alam po sa kung dadalhin. hindi mo alam, para ka lang pinasyal doon. So yun. So dapat may... Pangalawa, kung may ahas tayong nakikita sa isang lugar, dapat po may nakapaskil tayo na pag-ingat, may ahas dito. Hindi tayo nananakot. Hindi tayo nananakot. Ina-aware lang natin yung ating mga kabarangay na pagdadaan dun sa lugar na yon, magbota. O kaya mag-ingat, magdala ng flashlight. Kasi kung walang awareness na ganun, kawawa eh. Hanggat hindi pa nahuhuli yung snake doon sa lugar na yun, kailangan meron. Yung aso nga, di ba? Mag-ingat sa aso. Eh yung pa, cobra. So dapat may mga ganun tayong sign. So ito na po, may model tayo. So iba pwede mo po rito. Ayan o, ayan. Upo ka na dito. Tatanggalin yung sapatos. Patigat ka ng sobra. So, okay lang ba yan? Wala bang ano yan? Isa lang. Teka lang, pero venom mo lang. Para sa kamo. Dito lang. Guwapo lang. Palapakan yan. So mga kaibigan ko, lapit kayo para nasa dulo, lapit kayo. Importante ito eh. Kaya lapit. Hello! Hindi ko na uulitin to. Mahirap umulit. Kasi mga kaibigan, gaya ng sinabi ko, pag pumasok sa loob ng katawan nyo yung cobra, start na yun ang buhay nyo. Start na yun. Ang ituturo ko sa inyo kung paano pababagalin yung venom para umabot pa kayo sa ospital. Kasi ang layo eh. Ang layo talaga. So ganito, halimbawa may nakagat sa inyo. Kasi ang protocol ngayon sa ospital, pag may nakagat ng ahas, hindi na, kasi siyempre hindi naman natin alam kung anong ahas eh, di ba? Alam ka naman pag nakagat ka ng ahas, cobra ka ba? Di ba? Kasi yung iba ganun eh, di ba? Nakagat ng ahas, hindi mo alam kung ano. Wala ka rin time na magtanong na.
So kahit na anong klaseng ahas ang kumagat sa inyo, ito na ang gawin nyo. Ito na, kahit na anong ahas ang kumagat sa paa, mostly kasi ang cobra dito kumakagat sa ankle. Dito sa hanggang dito. Bihira siyang tumaas. Maliban na lang kung nakahiga ka, nahigaan mo yung cobra. Dito, no? So, pag nakagat ka, bakit nakagat dito? Kasi minsan, nasa lubong mo yung cobra. Ayan, cobra. Alam nga namang iganon mo. Siyempre, natatakot ka, tatakbo ka. Pag ginanon mo, expose yung paa mo, titirahin ka. Kasi patakbo ka eh. Pahabol naman siya. So, pag nadali ka rito, pinagpag mo siya, huwag mo na siyang habulin. Huwag na. Ang ayusin mo yung sarili mo kasi start na yon. Start na yon. Umupo ka. Tapos kung wala kang ganito, damit mo na lang. Damit mo. Tapos i-compress mo lang. Simula dito. Yung damit mo. Ito tinuturo to sa Google. Snake bite. Hanapin nyo. Ganito rin tinuturo nila. Yan. Pag ganyan, no? Pag ganyan, dito ka nakagat, no? Yung isa, ilagay niyo siya. Pasensya na, Sarah. Siya, hindi ko makakaalis mo yun. Yung iba kasi nilalagyan pa ng string, pero no time for that eh. Tali mo rin. Bakit pati ito ay tinatali? Para hindi ka makakilos. Ganito nga. Sasabihin ko na nga eh. Di pag ganyan na, bakit ko ginawa yan? Kasi, ito yung kasabihang, the more you move, the more you die. Bakit? Kasi pag kumilos ka, tatakbo na sa sistema mo yung venom eh. Tatakbo na yan. Dire-diretso na yan. E ninenervyos ka pa. Pag ninenervyos ka nga, tumatakbo na yan eh. Sasama mo pa ng galaw. Kaya may mga pagkakataon, mabilis mamatay yung tao. Lalo pag bata. So pag ganyan na. Stable na, huwag kang gagalaw. Pwede ka sumigaw. Tulungan niyo ako, nakagat ako ng ahas. Huwag kang lalakad. Magpabuhat ka. Tapos ladaling ka sa ambulansya. May pinakamagaling na driver. Kasi pag hindi magaling yung driver, nabangga ka, ang sinamatay mo, kaka-accident. Kamay ka pa. So, eto na. Pagbuhat, dadali na yan sa ospital. RITM ang pinakamagaling. Alabang yun, layo, no? Oo, pero pag ginawa nyo naman yung ganito, palagay ko aabot naman. Kasi may mga ibang accident na hindi ginamit ito. Snake bite incident din yun. Pero naka-revive naman. Magagaling kasi ang RITM doctors. Yan ang pinakamagaling na ospital, RITM. Kasi research yan eh. Research institute yan eh. Kumbaga, yan yung mga matitinding sakit dinadala. So pag ganyan na, sila na magtatanggal yan. Yung iba tinatanong pa, anong nakakagat sa'yo? Di ba? Yung iba. Kung matatanong ka pa. Di ba? Pero titignan nilang gano'n eh. Pogi ba to? Ay hindi. Titignan gano'n eh. Titignan kanila, tapos titignan nila yung mata mo. Sa mata nila nakikita, pag bagsak na yung mata mong gano'n. Ibig sabihin, envenomated ka. Diretso ka na sa room nila para i-treat ng anti-venom. Hindi ka nila tuturukan ng anti-venom kung hindi ka envenomated. O, walang venom yung katawan mo. Kasi walang kukontra. Ganyan lang sistema. Dadalhin doon. Sila nang bahala sa RITM. Pero mas maganda kung may mas malapit kayong alam. Kagaya si Ma'am, may alam. Ayan. May tanong. Ang tanong ko, Yun. manager, Manager. kung halimbawa ikaw ay sa guban to sa ating pinuntahan kanina, nakagat,
nag-iisa ka, nangangawan ka, yung ka na kagad. Anong pinaka-the-best na, siyempre maglalakad ka talaga dahil wala ka namang kasama. Nangangawan ka lang, ano ang pinaka-the-best mong magagawa? Ano na nga, sir, ito naman po ang sagot ko. Ganun pa rin. Pero dahil wala kang ganito, damit po. Damit, oo. Paano kung wala kang damit? Yun. Greg! Sigurado meron ka. Garter. Iban mo. Eh, paano po kung talagang malayo po at nag-iisa ka lang doon? Walang makatago na punta. May sitwasyon. Sa Tayabas, Quezon. Ha? Tayabas, Quezon. Nag-iikot kami. Ngayon, may nakita kami, ngayon sa vlog, may nakita kaming kubo. Farmer siya. Bulok na. Bulok na. Nag-iisa lang siya. Bulok na. Suspected snake bite. Snake bite. Ibig sabihin, nag-iisa lang siya. So yun yung isang incident na hindi natin may iwasan. Kung hindi tayo nagbobota, eh alam nyo nang maahas pupunta ka sa gubat. Di ba? Kailangan mo mag-ingat. Kasi isa lang ang buhay natin. Hindi ko pwedeng sabihin sa sarili mo na hindi naman ako makakagat Dahil pag dumating na yung insidente, yun na. Yan, nangangamit ka na. Wala na tuloy ako dito sa susunod. So, eto na. Halimbawa, sir, gaya ng mga insidenteng nakita namin o na-encounter namin, nakahiga siya. Nakahiga sila mag-ama. Nabagsakan sila ng cobra galing Kisame. Yun mo? Na-rescue namin, nahuli namin yung cobra. Paano kung halimbawa nakagat siya? Sa leeg. Sa mo itatali yun, sa leeg. Sa ulo. Sa mo itatali yun, sa leeg. Sa kamay, sa katawan. Kasi itong pinaka-fatal point Simula dyan sa lato-lato natin. Hanggang dito. Fatal point yan. Pag dyan ka nakagat ng cobra, kailangan mo na matinding panalangin talaga. Kasi, mas mabilis yan So, kailangan mo ng konting karate. Pagka may nakita ka na cobra na malapit ka ng kagatin, sangga mo na yung kamay mo. O yung paa mo. Huwag mo lang antayin siya pa mamili. O may bata naglalaro, alanganin na. Gumawa ka na ng paraan dahil alam mo naman yung technique. Kailangan presence of mind. Pagka yung matataranta. Once na nagsisigaw tayo, nataranta tayo, yung ahas matataranta rin, mga ngagat yan. Pero kung kalmante tayo, yung ahas magiging kalmante rin. Hindi siya magugulat. Kasi once na yung ahas pumasok sa loob ng bahay mo, handa na yun. Handa na yun. Dahil yung ahas na yun, hindi lalaki ng ganun yun. Kung hindi niya alam yung ginagawa niya rin. Nag-gets niyo ako? Kasi kung bobong ahas siya, baka ganito pa lang siya kalay, napatay na. Kaya minsan nahihirapan tayo maghanap. So, lumayo na tayo, nasa magayo. Baka may tanong kayo. Sige po, magtanong tayo. Wag lang mas. Sige po, anong tanong? Boss. Wala na. Kung papaano ngayon makakasunod pa kayo. Nasa hospital na. Kaya Hindi, pagdating po dun sa ospital at nakita nila yung kondisyon yun, alam na sasabihin ng doktor, sasalubungin ka na doon. Kung ikaw ay may malay pa, pwede ka nang palakarin kasi nandun na yung gamot Ngayon, kung nasa iyo na yung symptoms, hindi ka na makakalakad. Maniwala ka sa akin. Pag tinamaan ka na ng simptomas, wala ka nang malay. Hindi naman. Pero kung hindi ka pa tinatama, kaya nga dapat tamaan ka ng simptomas sa ospital na Dahil kung tinamaan ka ng simptomas sa loob ng bahay nyo, kung kapag wala ng pag-asa, may Diyos tayo Di ba?
Balik ka na, ganito na. Ano, band mo na. Yung nga nasa buwa. Wala kang kasama. Wala kang mahinga ng tulong dahil nakala mo na yung mga alam. Nangangahol ka. Ayaw. Siguro isasuggest ko, Pwede ka na hindi. Ang isasuggest ko sa iyo ay yung pangalawang option. Sa bundok ka. Walang tao. Ikaw lang. Ibig sabihin, ikaw lang ang bahala sa buhay mo. Gawin mo na yung Boy Scout style. Ano yung jungle survival? Oo, jungle survival na. Yun yung cut, tourniquet cut, tapos sipsipin mo na. Wala ka ng option eh. Ibig sabihin, pwede mo namang hiwain, palapasin na. Yung kasing mga ganong old style na technique. Dahil yung nakikita namin. Oo, yung ganong old style na technique, okay yun. Kung alam mo talaga yung sistema, Procedure. yung procedure. Pero kung sinabi lang sa'yo, halian mo, hiwain mo, sipsipin mo, paano? Paano, di ba? Eh kung basobrahan ka sa tali, basobrahan ka sa sugag, basobrahan ka sa sipsip, patay ka rin. Mo yung venom. Lalo na. Kaya hindi na yung tinuturo ng ano, hindi na advisable yun. Ito na ang pinakakalat sa internet ngayon. Ito na uso. Ito ang pinapakalat naman sa akin. Pero just in case na talagang nando ka na, it's your decision. Kasi buhay mo yan eh. Yung iba nga, suicide eh. Merong pinutol pa yung kamay. Kagat dito, pinutol. Patay eh. Patay, naubusan ng dugo. Kaya pala namatay doon. So yun, yung mga procedure, sir, yung mga procedure na ganito dapat ano natin. Kasi lalo na pagbata. Mga kaibigan ko, ito, alarming. Although may nakakaligtas naman ng mga bata, bihirang-bihira. Ang mga snake, nagsa-sunbasking yan. Ano yung sunbasking? Nagbibilad sila sa araw. Anong oras? Minsan nagbibilad sila sa araw, alas 8 ng umaga, hanggang alas 10. Bakit sila nagbibilad? Para ma-balance yung kanilang body temperature. Kung hindi kasi mamamatay din sila magkakasalis. Kailangan nila. So 9 to 10, yung mga anak natin, sa bahay lang. Kasi pag gumagala, nagsasaranggola, nakaapak ng ahas na nagsasunbasking. Pagdating ng alas 4, nag-ahang sila ng pagkain. Pagdating ng alauna hanggang alas 3, ipapalit sila ng balat. Kaya minsan magugulat ka, pag gising mo sa umaga, may pinagbalatan sa harap ng pinto mo. Magtanong kayo kasi para maalala ko. Ano pa? Tanong kayo, malapit na tayo. Basta sila nakakita ng pinaglunan ng ahas, lalo dun yun. Malapit, Hindi pa. possible. Hindi, pwede rin nagpalit sila. Doon inabot ng pagpapalit ng balat. Dumaan lang. Yung bahay na tahimik, walang tao, walang vibration, yun ang mga gustong tahanan ng mga ahas. Pero yung mga bahay na lagi nagpapatugtog ng New Wave 80s, ayan. Maingay yan eh, mga sounds yun eh, mga kalabog yun eh. Kasi, ang ahas walang tenga, pero malakas ang kanilang pandama, at saka yung tuliking tang nila, ginagamit nila, na communication through airwaves. Yung tuliking tang, yung dila, hindi yun nakakatusok, hindi ko gaya ng sabi ng nakipagtalo sa akin yung yung nanggagamot. Yung minsan nag-awareness ako sa isang probinsya, hindi ko na lang sabihin. Sabi niya yung bata, namatay sa tuklaw, hindi sa kagat. Di ba? Gusto kong tumambling eh. Kung marinig ko yun. Kasi, dun sa ipin, ang sinasabi niya kasi ng tuklaw, yung dilang tumusok daw dun sa Eh, hindi. Sabi ko, manong ganito yan. Yung ahas, may venom gland na nakakonekta sa pangil. Yung pangil, parang niringgilya yan na may butas sa gitna. Hindi pinapasok, yung venom. Yung dila, pang-sense niya yun. Ay hindi, bakit gano'n? Ako nakakagamot ako ng kagat ng ahas eh.
Eh kasi Manong, ganito po yun. May mga tinatawag na dry bite. Kinagat ka ng cobra pero hindi siya nag-execute ng venom. Ang tawag yun. Eh hindi, bakit napagaling ko? Kasi nga Manong, sabi ko, sige Manong, tama ka. Good. Gusto na ako. Kasi talo tayo ron eh. Eh hindi natin ano yung utak niya. Mindset up kasi yan. O mga may tanong pa po. Ano kayo? Anong kayo? May asawa na ho ako. Joke lang. Okay na? Thank you very much. Pa-subscribe ako yung mga channel ko. Nagtuturo din ako doon. Baka makapulot kayo ng konting araw doon. Maraming salamat. Subscribe. Yeah. Cobra King. Cobra Prince. Soul Cobra. Cobra Team. Torx. Ano? LA Torx. Ano? Chris Torx. Ayan yung mga ano namin. Yung mga pinapalabas namin sa YouTube, may know-how. Hindi lang kami basta nang huli, may know-how kami sinasabi. At saka rescuer kami, hindi kami hunter. Yung mga hunter, yun yung mga taga-Tarlac. Sila yung hunter. Kami rescuer. Under kami ng... Okay.